Puday, tinanghalan ng gising ang kadaman niya. Iba naman kasi yan. Third live for January. Kapag ngarag ang bakla. Ngarag ang bakla kasi anong juras na yan, jumising ki. Why pag breakfast? O si Jeneline Juan, hi. Mashallah. Happy Jumaa, Mubarak. Good day. Alam mo yung rest day mo. Day off mo. Pero pag mulat ng mata mo, pasok ka sa kusina. Hi! Good morning, Philippines ba to? No, good morning, KSA. Good morning, Maka. Okay lang ako, Jen. Lagi akong may sakit. Diyos ko, alam ko bang, ewan ko ba, pumunta lang ata ako dito sa Saudi para magkasakit. Halos ilang araw akong hindi maidilat yung yung mata ko magang-maga, yung ganito ko kasi yung half face ko, hanggang dito. Namamaga siya dun sa loob kasi regarding dun sa sinusitis ko na malala na siya. Kailangan siguro ng sabi naman ng Egyptian doctor, kung hindi na siya makukuha ng medicine, kailangan siyang meron silang pang-vacuum. Yalla, sura. Diba? Kagaling ng kumare ko, tumatawag, nagla-live ako, kalas. Kung hindi na daw talaga madadala sa gamot, kailangan na i-vacuum yung aking sinusitis kasi malala na siya, namamaga yung mata ko tapos nagre-red siya ng gusto. Yung pulang-pula na halos lumabas na yung dugo. Ganun ang nangyari sa akin. Almost 1 week. No, more than 1 week. Kahapon lang ako nakaayos ng at saka ngayon kasi kahapon ng hapon bumaba, umaga. Ng isang araw pala, bumaba ako kasi ayun nga, nagpahatid ng pagkain dun sa baba yung amo kong babae para dun sa mga driver namin. Naghatid ako kasi wala nang problema. Dali lang naman, baba lang naman sa building. Aksidente naman namin nakilala akong kadama na bago lang din siya. 3 days lang siya dito. Sa mismong building din ng amo ko. Dun sa kabila nga lang. Sa tapat namin. Hindi ko alam kung alin doon ang tamang sabihin. Nabubwisit yung amo niyang babae dahil hindi siya makaintindi ng Arabic. Or pinagsisilosan siya ng amo niya dahil may tsura siya. Maputi, makinis. Kinalmot siya dito, tapos dito lumapit siya sa akin, tuwing bumababa kasi ako, nag-aabaya ako tsaka naghihijab, hindi na ako pwedeng hindi gumamit ng ganon kasi masyadong stricto yung amo kong lalaki sa pananamit ko dahil haram, muslima haram. Ayun, lumapit siya sa akin, ate, Pilipina ka? Sabi ko, Diyos ko, hindi ba obvious? Sabi niya, kasi nakaabaya ka po at saka nakahijab. Sabi ko, nandito tayo sa Saudi, wala tayo sa Philippines. Sabi ko, bakit ganyan ang mukha mo? Sabi niya, hi, good morning Muhammad. Baluga. Sabi ko, bakit ganyan ang mukha mo? Sabi niya, ate, sinasaktan ako ng employer kong babae. Sabi ko, why? Bakit? Anong nangyari? Anong dahilan? Walang explanation. Basta nung nagulat na lang daw siya, nakausap siya ng amo niyang babae na hindi niya maintindihan. Sabay kinalmot yung pisngi niya. Yung left side, yung right side niyang face niya,
ang lalalim ng sugat. Tapos dito, medyo scratch lang siya. Sway, konti lang, little bit lang, na nahagip lang siguro ng kuko. Sabi ko, hindi siguro nagpe-prayer yung madam mo kasi mahaba ang kuko. Sabi niya, nagsasala siya ate. Sabi ko, hindi pa pwede. Haram ang mga babaeng nagsasala na mahaba ang kuko. Kailangan ng mga nagsasala. Ang mga nails nila, pudpud. Ayun, sabi niya, ate, tulungan mo ko. Hindi ako nakakakain ng maayos. Mula nung dumating ako, isang beses pa lang akong kumain. Nung mismong dumating lang siya. After how many days? After 2 days, hindi na daw siya nakakain. Daig pa daw niya nagwa-water therapy. Yung sabi ko sa kanya, ano pangalan ng amo mo? Sabi niya, hindi ko maintindihan ate, nandoon sa may ano ko. Sabi ko, nandoon yan sa likod ng passport mo kasi first timer ka, nilalagay nila yan. Sabi niya, ate, wala eh. Sabi ko, nandoon yan. Sabi niya, nasa kanila po yung passport ko. Yung ikama ko, yung passport ko. Ikama niya, hindi pa tapos. Pero alam ko, hindi bibigay sa kanya yun kasi mahigpit niya. Sabi niya, yung passport ko nasa kanila po. Sabi ko, nakalabas ka na ba ng bahay? Sabi niyo, ng gabi na dumating po ako, kinagabi ng umaga, dumating ako, tapos nung gabi, umalis kami, napunta kami sa nanay ng madam ko. Sinisigawan din ako ng nanay ng madam ko. Sabi ko, lahi ng mga impakto ang amo mo. Hindi, ginawa ko, dinala ko siya dito sa taas, sabi ng mga driver namin, naku Nur, gumana na naman yung pagka-generous ng ano mo, ng puso mo. Sabi ko, hindi ko kasi kayang tiisin eh. Sabi ng driver namin na Pakistani, tsaka Indian, yala, sura. Sabi ko, kumalma kayo, hindi naman to paligsahan ng takbuhan. Sabi ko, sabi nila kasi nga, baka daw makita ako. Sabi ko, wala akong pakialam. Kaya kong ipaliwanag sa amo kong lalaki at ipaliwanag sa kanila kung bakit ko dinala yung kadama nila. Nakyat ko dito. Sabi ng amo kong lalaki, Nur. Sabi ko, Baba. Sabi niya, Nur. Sabi ko, Baba, please. Help this woman, sabi niya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sabi ko, yalla, Baba, yalla. Sabi niya, okay. Bring in the kitchen. I want to talk with you and this woman. Sabi ko, sige. Hindi siya masyado sa English. Shwaya lang ang English niya. Sabi ni Baba. Sabi ko, sige sabihin mo sa akin lahat ng mga reklamo mo. Kaisa sabi ko sa amo ko. Sabi niya, Nur, ano ba yan? Tinulungan mo, hindi pa marunong mag-English masyado. Sabi ko, try to understand, Baba. Try to understand, Baba, kasi bago lang siya dito sa Saudi. Sabi niya, bago ka rin naman dito sa Saudi. Sabi ko, Baba, sabi ko, kailangan natin siyang tulungan. Sabi niya, sige. Pinauwi siya ng amo kong babae. Hinatid ko siya. Tsaka ng anak ng amo kong lalaki. Ang panganay. Hinatid namin siya doon. Abdul Mohir ang pangalan ng amo niya. Ngayon, galit. Diyos ko, galit magpayo. Diyos ko, sabi ko, Badur. Sabi niya, yala Nur. Sabi ko, oh, Badur. Sabi niya, shut up. Sabi, uwi na kami. Siya nagsumbong sa papa niya. Kasi nakita niya talaga, kinabukasan, sinundo namin yung kadama. Sinundo ko yung kadama. Sabi ko, hiramin kita kasi pakainin kita sa bahay. Wala na yung amo niya. Nasa labas. Pumasok na ata. Thursday yun. Umaga. Gising yung amo kong ang lalaki na maagang-maaga. Gising yung alaga ko ng maagang-maaga. Natidila sa agency. Pagdating nila sa agency,
Kinuha siya ng agency, sabi ng agency, sige hanapan namin siya ng bagong employer. Sabi ni Baba, kung gusto niyo siya mahanapan ng bagong employer, ako na lang ang magiging employer niya, pero doon siya sa nanay ko. Sabi niya, siyempre, i-interviewhan si Baba ng mga nasa agency, kung bakit ganun. Tumawag sa akin yung alaga ko, nag-video call kami. Sabi ko, ako nagpaliwanag sa agency. Ako tumulong dyan. Nakiusap ako sa amo ko na tulungan ako para maihatid sa inyo nang walang hassle. Ayun. Ngayon, yung bagong kadama na yon nasa nanay na ng amo ko. Na ubod din ng bait. Na pag pumunta dito yung matanda, Diyos ko, may ingay pa sa akin. Sabi nga ni Baba, mamaya nandito daw yung mama niya at saka yung kadama kasama. Kasi mahina na maglakad si mama. Mama kasi tawag ko dun sa mama ni Baba. Mahina na maglakad si mama. Kailangan na siyang akayin, paliguan. Yun ang trabaho niya ngayon. Papaligo. Hindi siya naglalaba, hindi siya naglilinis. Sasamahan niya si mama kahit saan magpunta. Pumunta sa labas ng bahay, mamasyal, or sa loob ng bahay. Alalay siya. At pagtayo, pag-upo, paghiga, pagpunta sa CR, yun ang kailangan niyang gawin. So, easy. Mamaya daw ng hapon, after maghrib or before maghrib, andito na sila. Sino to? Sino to nanonood sa akin? Si Kuya Rod. Kuya Rod Rodriguez. Kasi Juna Balico Sala. Siliana, Juna Balico Siliana.